ang lahat ay makaupo po, mga kapatid. Hinihiling ko kahit isang taga-Wednesday group na mag-usher doon kasi kung may papasok, bigyan po natin ng notes. Pero kung may mga notes pa sa mga upuan, wag muna kayong magbigay. Praise God, para dito lang po tayo lahat sa gitna. Okay? Ang lesson po na ito is open for everybody. Praise God. Pero pagkatapos po nito, mga kapatid, ang lecture ni Pastor Bob, 11 to 12, ay exclusive po sa mga leader. So kung hindi po kayo leader, mga kapatid, you are free to go at McDonald's. Praise God. Okay po, nagkaintindihan po tayo? Amen, amen, amen. Praise God. So, kung meron pa kayong mga kasamahan nandun sa labas, tikskan mo na sila. Praise God, papuntahin na po dito, mga kapatid. Praise God, hallelujah. So, meron po tayong dalawang notes, mga kapatid, dyan. Okay? Huwag kayong magdala ng extra, ha? Praise God. Sa mga nandito lang po yan. Praise God. Hallelujah. So, yung mga, Pastor Joel, yung mga na-stipleran na yan, yan ang ipamigay. Pero yung mga hindi pa na-stipleran, just in case na may mga papasok pa at nagkulang, mag-stipler na lang din kayo. Praise God. So, tayo po ay nakapag-pray na po. Praise God. Ang lahat na nakapag-almusal na, sabing amen. Kasi mahirap ito maintindihan pag kayo po ay gutom. Praise the Lord. So, akin pong i-divide ang aking time. Praise God. First 30 minutes, first 20 minutes ay atin pong basahin, mga kapatid, itong additional notes na ibinigay ko po sa inyo, discerning your critics as a leader. Okay? Lahat po ba dito nakatanggap na po ng critic sa buhay? Ayan. Lahat na po dito, may mga kontrabida talaga sa buhay, mga kapatid. Pero ang ating point of view po, mga kapatid, ay nasa leadership. Okay? Bilang isang Kristiyano po, mga kapatid. So, first 20 minutes, yan ang ating babasahin at bigyan ko ng emphasis. And then, last 30 minutes, another 20 minutes ay i-google po natin sa LDI notes po natin na nakuha po natin doon sa Tagaytay, mga kapatid, nung tayo po ay, praise God, nandun. Praise the Lord. At saka yung last 10 minutes bago mag-11, kasi ayaw kong nakawin yung time ni Pastor Bob para matapos din siya, mga kapatid, ng eksakto. Praise God, ay makaroon po tayo, mga kapatid, ng altar service. Okay? Pagkatapos po nito. So, bago ko po, mga kapatid, umpisahan yung una, tayo po'y magbasa, mga kapatid, ng scripture sa Leviticus chapter 8 verse 12. Okay? Leviticus chapter 8 verse 12. Ano pong sabi dyan? And he poured of the anointing oil. Everybody shout, anointing oil. Marami tayo, pinag-pray ng mga warriors yan. Upon Aaron's head, and anointed him to sanctify him. Isaiah chapter 10 verse 27. Praise God. Sabi po dito, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Everybody shout, the yoke shall be destroyed because of the anointing. James chapter 5 verse 14 to 15. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, ito po yung mga napakagandang linya dyan. And if he had committed sins, this shall be forgiven him. Sa pag-anoint pa lang ng oil sa isang nagkasakit, mga kapatid, kasi may mga karamdaman na bunga ng kasalanan. Oo. So dito po atin pong, yan po ang ating key verse, mga kapatid, sa ating lesson sa second, mga kapatid, na part. So tingnan nyo sa inyong notes.
Yung una mga kapatid, discerning your critics as a leader. Siguro yung iba nasa second page kasi nagkapalit-palit mga kapatid, okay? Discerning your critics as a leader. Sinabi ko po sa inyo kanina na sa buhay po natin, nakatanggap na po tayo ng critic. Ultimo, mama at tatay natin, minsan nakatanggap tayo ng critic mula sa kanila. Praise God. Pero hindi lahat ng critic dapat masaktan ka. Kaya dito po natin mga kapatid, i-discern ang mga critics kung ikaw ay nasa leadership at may ministry. So sabi po sa notes, sundan niyo ako. If you are doing anything worthwhile for God's kingdom, you will invite fire upon fire. Pag gumawa ka ng mabuti and you bring good things in the table for the ministry, asahan mo na makatanggap ka talaga mga kapatid ng, praise God, criticism. When the grass is cut, what will happen to the snakes? It will get exposed. Pag mag-start kang maglinis sa bakuran mo, doon mo makikita, binabahayan pala ito ng maraming mga ahas. The more valuable your contribution, the more severe the criticism. So yung mga nakatanggap, yung mga group leader ngayon na criticize, huwag kayong mag-alala. Kasi baka nadamihan mo ba na napagaganda mo talagang ginawa sa grupo, mga kapatid. Praise God. Okay. Dogs don't bark at the parked cars. Kapag ang sasakyan ay nakaparking, walang ginagawa, walang asong tumatahol. If you never want to face withering criticism, then preach nothing, write nothing, say nothing, and do nothing ever. Kung ayaw mo ng criticism, wag kang gumawa, wag kang kumilos, wag kang mag-preach, wag kang magsulat, wag kang mag-testimony, lahat wag kang gumawa. Eh di ba? Kabaliktaran yan sa ating tawag sa Panginoon. Amen. Not all criticism is the same. Underline nyo yan. Not all criticism is the same. So you must learn to discern your critics. Kailangan marunong tayong kumilatis. Marunong tayong magtimbang-timbang ba? Ano kayong sinabi ni sister? Napakasakit yung sinabi niya sa akin. Nilibre ko pa naman siya kahapon. Bakit nagsabi siya ng ganyan? Okay? Praise God. Okay. There are 3 types. Ilang uri? 3 po. And each require a different response. Number 1. Okay. The supporter. Lahat po ba dito supporter? Lahat ng supporter, taas ang kamay. Okay. Supporter sa New Life, taas ang kamay. Supporter sa pamilya, taas ang kamay. Ganito yun, Sister Angie. Pag supporter ka sa pamilya mo, praise God, at sila ay nagwaldas ng pera, di ba, mag-critic ka na ngayon, kayo talaga ha? Di kayo nag-isip. Di ba? Kasi ikaw ay nag-support eh. Pero kung wala kang support, tapos kritik-kritik ka, ay naku mga kapatid, ay wag na lang. Okay, ang unang criticism, ang tinatawag na the supporter. These people love you and want you to succeed. May mga critics sa grupo, pero actually, nagpa-back up yan sa'yo. Praise God. Huwag kang ma-open ka agad. Kailangan timbangin mo. Their criticism is constructive. It means to sharpen you, not shame you. Hindi ka ipahiya. They might point out our mistakes, blind spots, or factual error that improve your message or your work. So ang response mo, ano ang dapat na response? Welcome their input. Kung may membro sa grupo mga kapatid na magbigay ng idea, huwag mo kaagad patayin yung idea. Hey, tumigil ka dyan. Oo, mga kapatid. Kasi may mga idea doon na siguro salungat sa personal interest mo, ay minsan ni, hey, tumigil ka, tumahimik ka. Makinig ka muna sa meeting natin. Praise God. Di ba? Dapat ang response mo mga kapatid, i-welcome ang kanilang input. Paano yon? Receive it with salamat sa idea mo. Sis, hindi ko talaga yun naisip. Oh, di ba? Ang ganda mga kapatid. Salamat. They are doing with a great service by helping you grow. Even when it's uncomfortable, thank them. Di ba? Because correction from love is what? A gift from God.
So ngayon, naranasan nyo ba ito sa group ninyo bilang isang leader? Praise God. Hallelujah. Ang number 2, anong klaseng criticism ang number 2? The objector. Yung palagi siyang nag-o-object. Pero hindi ibig sabihin na kalaban mo yan. Tingnan natin. Objectors disagree without dishonor. Ang kanyang pag-object nasa lugar. So ano ang dapat response ng ganyan? Tingnan natin. They are not your enemies. They disagree with reason, not rage. Hindi yung galit. Their intent, ano ang kanilang intensyon? Their intent is not to tear you down, but to test your... Kasi may mga member talaga na susubukan talaga yung ano mo eh. Metal as a leader. Everybody shout amen. Amen. Praise God. Pwede ba kayong dalawa dito kayo sa gitna para hindi yung liig ko pa ikot-ikot. Praise God. So ano ang response dapat? Be grateful for these people. Be grateful. Praise God. Okay? Sa pag ang mga coordinators mag-meeting, kilala ko na kung sino yung mga talkative, sino yung mga objector. Okay? Pero hindi ibig sabihin na sila po ay kaaway. Everybody shout amen. Oo. So ano ang gagawin natin? Listen. Ang lahat magsabing listen. Ano pa? Reflect. Ibig sabihin, tingnan mo rin yung sinasabi mo baka hindi tama, mga kapatid. Bilang leader. Kasi may mga leader na mga okay ngayon tapos pagka next week hindi na naman, mga kapatid. Yung moody ba? Hindi naman ibig sabihin na nagminupos pero mga kapatid yun ay hindi nila wala silang tamang response, mga kapatid, na ano. 'Di ba pangit yung pagka next month nandoon naman sa office ni pastor para ano, yung i-reconcile pagka next 3 months nandoon naman the same people, mga kapatid. Praise God. Ang reason dahil may nag-object lang. Praise God. You need to discern. Everybody shout amen. Everybody shout, listen and reflect. And then, ano pang gagawin natin? Investigate what they say. They might be right. Maaring tama sila. And even if they are not, kahit mali pa sila, dahil membro mo yan, engaging them helps clarify your conviction. Huwag mong iwanan, huwag mong layuan, huwag mong i-ignore. Kahit nag-object siya, maaring tama siya, pero kahit mali pa, ang pag-engage sa kanya, praise God, makikita mo rin, tama talaga yung conviction ko, tama talaga yung idea ko. Praise God. Everybody shout amen. Anong sabi ni Martin Luther King? Praise God. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Okay? So when you engage objectors with humility, both truth and understanding grow. So ang pinakamagandang response, mga kapatid, sa mga palaging nag-o-object, tama man sila o mali, kailangan mag-response tayo, mga kapatid, ng humility. Praise God. Pagpakumbaba lang. Ang pangatlo, mga kapatid, na uri ng criticism na palaging narinig natin ngayon sa social media, the troll. Trolls are not critics. Okay? Underline mo yan. Ang mga troll, hindi yan sila critics. They are destroyers. Bakit gusto nilang masira ka? Anong nag-fuel? Oo, gusto nila yung pagka-leader mo. Gusto nila yung posisyon mo. Kaya pilit ka nilang siraan. Oo. Gustong-gusto niya yung posisyon ba? So anong gagawin niya? Siraan niya, mga kapatid. Amen. Ano pa? Hatred, their language. Ang kanilang pananalita, parang may galit talaga. Ma-discern mo naman ang pananalita ng isang membro o kaninong kapwa leader ay may galit, mga kapatid. They twist facts, misrepresent motives, and feed on attention.
Attention seeker. May mga leader na attention seeker. Pag hindi siya nabigyan ng attention, nandun, nagmumukmuk mga kapatid. They attack character, not content. They attack your character, but not your content. They lift themselves up by tearing others down. Sa likod. So pag kayo po'y nakasalubong, should I say, sorry sa Tagalog ko. Kung kayo po'y nakasalubong ng mga trolls sa leadership nyo, dapat ito ang response nyo. Ito ang gagawin. Do not feed the trolls. Do not feed the trolls. Ano ibig sabihin yan? To engage them is to dignify their life. Pagpatulan mo sila, praise God, pinatatag mo lang yung kanilang kasinungalingan. Oo. Anong gagawin ng dapat ng mga Kristiyanong leader? Ignore them. Praise God. Ignore. Proverbs 26 verse 4 says, do not answer a fool according to his folly, or you yourself will be just like him. Pagpatulan mo ang naninira sa'yo, pariho na kayong dalawa. Sabi ng Bible. Trolls crave what? Ang inaantay ng troll kung paano ka mag-react. Pag hindi ka nag-react, titigilan ka. Pero pag nagre-react ka, bumbahan ka mga kapatid. Praise God. Ganon yun. So, ang pinakasandata talaga is your silence. They lose power when you stop giving them your energy. Mawalan sila ng interest pag hindi mo pinapatulan. They eventually fall on their own sword. So let them. Matatamaan sila, masisira sila sa kanilang sariling ginagawa. Praise God. So the godly response is this. Every criticism. Ito, mga kapatid, sa lahat ng linya na nabasa ko, ito yung pinaka-importante na dapat po nating maintindihan. Bakit? Ganito po. Every criticism that reaches you has already passed through the hands of God. Lahat ng hindi pa po narinig ninyo na mga pag-uusig, paninira, pang-aapak, lahat, hindi pa narinig nyo. Lahat yan dumaan na po sa kamay ng Diyos. Sabi ng Romans 8:28 reminds you that all things work together for good. So even words meant for harm, dumaan na yan, mga kapatid, sa kamay ng Panginoon. Everybody shout amen. Amen. So, pag nakatanggap kayo mga kapatid ng criticism, sabihin mo kagad, dumaan na yan sa kamay ng Diyos. It meant for my good. Ganon lang yun. Hindi yung, sinong nagsabi niyan, sis? May ebidensya ka ba? Na-screenshot mo ba yun? Para makita niya, grabe na yung ginagawa niya. Hindi yan ang tamang response, mga kapatid. So, ang lahat magsabing so. Number 1, receive truth with. Number 2. So, pag kasinungalingan ang nakarating sa iyo na paninira laban sa iyo, receive it with grace. Hindi, reject it with grace. Amen kayo ng amen, ha? Reject it with grace. Oo. Reject naman. Pero, hindi yung na-insulto sila. Hindi yan totoo. Ganun lang. With smile. Number 3, take what is the high road? Ganito, take the high road. So what's the high road? Humility. Pagpakumbaba. Praise God. Pagpakumbaba. Okay? Yan ang high road. Baliktad kasi sa Panginoon mga kapatid. 1 Peter chapter 2 verse 23, anong sabi? When he was reviled, he did not revile in return. Tagalog, Sister Bon, 1 Peter 2:23. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. Ito po mga kapatid ang pahayag ni Pedro, kasi si Pedro mga kapatid ang witness talaga. Okay, tingin kayo sa screen, Ito ang example, si Jesus ang example natin. Na, ang lahat magsabing na, hindi yung na, nang,
siya'y alipustahin ay hindi gumanti. So ano ang lesson dyan? Pag kayo'y inalipusta, huwag gumanti. Pangalawa, nang siya'y magbata ay hindi nagbala. Ibig sabihin, hindi siya nagbabanta ba? Threaten. Nung siya'y nahirapan, praise God. Diba? Kung sa Bisaya pa, bantay ka lang, makagawas ko dire, diba? Yeah. Praise God. Hindi ko lang alam paano Tagalogin yun. Diba? Kundi, ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humasatol ng matuwid. So bilang isang leader na tinawag ng Panginoon, ipagkatiwala na lang natin sa Panginoon na siyang humahatol ng matuwid. Okay, last part mga kapatid. Nako, praise God, lumampas na ako ng 2 minutes. It is not the critic who counts. As Theodore Roosevelt said, the credits belong to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, nagkamali din siya, who comes short again and again, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms and great devotion, who spend himself in a worthy cause. Kahit nagkamali, praise God, kahit nagkukulang, shortcoming, pero ikaw na gumagawa, ikaw ang counted, hindi yung critics na hindi gumagawa, mga kapatid. Praise God. So anong sabi ni Theodore Roosevelt? Stay in the arena. Huwag kang mag-step down sa leadership. Pastor, bakit? Payagan mo ba ako? Lilipat na lang ako sa putan. Bakit? Hindi ko na kailangang manatili dito sa main. Stay in the arena. Tapos kung ikaw taga-putan, Pastor, pwede ba akong babalik sa main? Wag, mga kapatid. Stay in the arena. Manatili ka doon. Do not shrink back. Keep your eyes on. Bakit may criticism? Ano sabi dito? Criticism test your spiritual maturity. Pag palagi kang nakatanggap ng criticism, praise God, ibig sabihin mga kapatid, umaakyat ka. Praise God. Pero kung wala ng criticism, ibig sabihin wala kang ginagawa. How long can you go without taking offense? Ito po. How long can you go without taking offense? Gaano kalayo mga kapatid ang pwede mong, praise God, malalakad o hanggang kailan ka mga kapatid, praise God, sa leadership na hindi ka nasasaktan? Yun ang tanong eh. Kaya maraming mag-step down, umuwi na lang mga kapatid, hindi na namin na alam. Nasaan na siya no? Umuwi na. Bakit? Hindi ba nagpaalam? Hindi nagpaalam. Praise God, matindi kasi nagkabanggaan sila ni ang nabangga niya, elepante. Praise God. Hindi niya kinaya yung elepante na nabangga. Kung wise ka, sakyan mo ang elepante, mga kapatid. Ang sarap kaya sumakay ng elepante. Oh. When you minister Christ, ito, tingnan nyo. When you minister Christ, kasi sa leadership natin, mga ngaral, mag-share, mag-encourage sa group, si Kristo naman talaga ang binibida natin. You will draw the reproaches of the intolerant. Lalo na kung sa grupo mag-share ka ng holiness, tapos marami pa dyan na walang holiness, ay siyempre mga kapatid, ang mangyayari talaga, ito talaga si leader, wala sa lugar. Ito, dami mo maririnig mga kapatid eh. Pero pinag-pray mo yun, pinagpastingan mo yun mga kapatid, kompleto ka sa notes, yan ang pinag-usapan ninyo. Pero kahit na dyan, but you will also draw the smile of heaven. Praise God. You will draw reproaches to the intolerant, but you will draw a smile from heaven. Palakpak para sa Panginoon. So ang sabi dito, you need to stand firm bilang leader. Bilang Kristiyano, stand firm. Ano pa? Discern wisely. Yung mga natatanggap mo mga kapatid na pag-aalipusta, timbangin mo, kilatisin mo. Lord, ano yun? Praise God. Troll ba siya sa leadership ko? Objector ba yun? O supporter? Ngayon mga kapatid. Ganun lang yun. Keep building up. Everybody shout, keep building up. Okay, let's go to lesson 2 and this is our lesson proper. Praise God. Ano lang ito? Bonus lang ito na notes mga kapatid. Praise God.
These notes, mga kapatid, gift or anointing, natural ability or divine favor, originally this was from Pastor Cesar Pistanius notes, mga kapatid, sa aming LDI. Praise God. Gift or anointing, natural ability or divine favor. Kasi maraming mga leader, mga kapatid, na low ang kanilang self-esteem sa dahilan na iniisip nila, hindi man naman ako nag-Bible school. Diba? Diba? Bakit ako nilagay dito? Diba? May mga katanungan pa rin sila ngayon. So, ngayon mga kapatid, dapat po nating malaman, praise God, ang mga bagay na ito. So, binasa na po natin yung scriptures kanina. Leviticus 8:12, Isaiah 10:27, James 5:14 and 15. Okay, look at your notes and fill up those blanks doon, mga kapatid. Gifts will entertain, but it's the anointing that breaks the yoke. Ang talento, mga kapatid, ma-entertain ang tao sa pamagitan ng talento niya, ng isang leader. Pero, ang pagpahid ng Espiritu ng Diyos, ang siyang magsira, mga kapatid, sa mga pamatok. It is the anointing that will break the yoke. The olive must be crushed in the olive press so that the pure oil can flow. Be encouraged when enduring crushing, shaping, and development. Because the greater the anointing, the greater the crushing. So let the sweet oil flow. Ang Leviticus 8:12, mga kapatid, ang anointing oil ay nanggagaling po yan sa olive. Sa olive press, mga kapatid, lahat ng bunga, mga kapatid, ng olive, ika-crush doon ng crusher. At ang matinding pagpiga sa bunga, naglalabas, mga kapatid, ng katao yung oil, mga kapatid, ng olive. Kung hindi mo siya pigain, kung kalahati lang, hindi siya mag-produce ng oil. So para mag-produce siya ng oil at lalabas ang lahat ng oil sa bunga, kailangan mapiga siya ng todo. Praise God, matinding pigpiga. So every leader, every Christian, if you want the anointing will flow in your life, you must endure the crushing, you must endure the shaping and development. Because the greater the anointing, the greater the crushing. Kung gusto mo, mga kapatid, ng matinding anointing mula sa Panginoon, humanda ka because there would be a shaping, development, and crushing in your life. Para luluhod ka ng luluhod, mga kapatid, and the sweet oil of God will flow through you. Ngayon, look at your note. Gift or anointing. One of the dangers among individual believers who understand and operate in the unction of the Holy Spirit is a lack of discernment. Kaya sinasama ko sa inyo ang notes, mga kapatid, ng critics, discerning the critics. Kasi kung tayo, mga kapatid, ay naniniwala sa operasyon ng Holy Spirit, ang pinakadelikado, mga kapatid, sa isang individual believer, na hindi niya, mga kapatid, ma-distinguish between a person's gift and their anointing. Hindi mo ma-distinguish, ano kaya yon? Gift talaga niya yun o anointing yun mula sa Panginoon? When comparing the difference, a person can be born with a certain gift in their family's DNA. But an anointing can only be imparted by God. Ang talento, mga kapatid, praise God, ako may kunting talent sa music. Hindi ako magtataka, mga kapatid, kung si Carl, si Kim, si Kisya may DNA sa music. Pero, mga kapatid, ang anointing hindi ganon. Praise God na, for example, kung ang Diyos mag-anoint sa akin na mangaral, ay anointed din sila kaagad. Hindi ganon, mga kapatid. Ang giftings nang gagaling parang nasa DNA, nasa dugo na po nila. Everybody shout amen. Praise God. But anointing can only be imparted by God.
So kailangan nila ng personal relation kay God para magkaroon sila ng anointing. Hindi pwedeng ipapasa ko, hindi ko pwedeng gagawa. Mga kapatid, praise God, ng certificate. Okay, Carl Nason Plaza, receive your anointing, signed by Pastor Plaza. Ay, hindi ganon. Kasi ang anointing, ang Diyos lang ang pwedeng makapagbigay. So kung ang Diyos ang pwedeng makapagbigay ng anointing, siya ang lapitan mo. Everybody shout amen. A gift will remain in you despite your moral character is in question. Ulitin ko po. A gift, ang talento ng tao manatili kahit may kabit yan. Kahit nag-immoral yan. Ang talento niya nandyan pa rin. But the anointing can be removed by the continual sin as was the case with Samson. Judges chapter 16, verse 20 to 21. Okay? Mga kapatid, kaya marami tayo mga kapatid nakikita na grabe anointed mangaral. Pero as the years go by, tataka ka, parang walang kalatoy-latoy. Parang walang power. Hindi mo ma-feel mga kapatid. Malalaman natin mamaya, what is the purpose of anointing? Para sisikat ka? No. Malalaman natin mamaya, ano ang purpose talaga ng anointing, mga kapatid. Ano sabi ng Judges? And she said, the Philistines be upon thee. Si Delilah yan. Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself. And he wished not that the Lord was departed from him. Hindi niya alam, umalis na pala ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. So anointing is equal to the presence of God. Presensya ng Diyos. Praise God. Na kahit ikaw lang mag-isa, di ba? Nasubukan nyo bang mag-pray na ikaw lang mag-isa kahit sa tram, kahit sa bus, tapos bigla ka lang nag-speak in tongues? Hindi mo makontrol ang iyong sarili. That's the presence of God. Everybody shout amen. 21. But the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza. Yung Gaza na ginikirahan ngayon, yan, ng Gaza na yan. Matagal na yung Gaza na yan. Lugar talaga yan, mga kapatid, na mga Philistines. Diyan, mga kapatid, matinding away dyan. Bound him with feathers of brass, and he did grind in the prison's house. The Spirit of the Lord departed from Saul. Praise God. Verse Samuel chapter 16, verse 13 to 15. Basahin natin ito, mga kapatid. I believe that the power is in the Word of God. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day. Ano? The Spirit of the Lord. Even the presence of the Lord. Nung binuhos ni Samuel yung oil sa ulo, mga kapatid, ni David. So Samuel rose up and went to Ramah. Verse 14. Praise God. But the Spirit of the Lord departed from Saul. Yung Espiritu ng Diyos pumasok sa kay David, praise God, at yung Espiritu na yun galing kay Saul, umalis kay Saul, mga kapatid. Ano ang pumalit? An evil spirit from the Lord troubled him. Evil spirit, small letter S. Praise God. An evil, masamang espiritu, yung ugali niya na bago, mga kapatid. The Lord troubled him. Verse 15. And Saul's servant said unto him, behold now, an evil spirit from... Hindi ba kayo na trouble magbasa nito? Saul's servant said unto him, behold now, an evil spirit. Hindi sinabing from Satan, ha? From God troubleth thee. Pinahintulot ng Diyos, mga kapatid, na wala, tuloy na siyang magandang pag-iisip. Mayroon na siyang distress sa pag-iisip, anxiety, matakutin na siya, mga kapatid. Pinahintulot ng Diyos. Bakit nawala yun, mga kapatid? Dahil umalis ang presensya ng Diyos. Pag umalis ang presensya ng Diyos, ang gulo ng isip mo, mga kapatid. Pag umalis. Everybody shout amen. A special gift. Okay, look at your notes. A special gift will bring attention to you. Kaya, mga kapatid, mga leader, bantayan natin ito. Magaling ka na leader, magaling ka mananalita, magaling ka mag-organize,
Mag-ingat ka. It brings at special attention to you. Sinabi ko na ako na nga. Diba? Ako, puro na ako. Ako na bahala. Ako na. Because it brings special attention to you pag nakita mo, ako naman talagang makagawa nito. Praise God. But the anointing will always bring attention and point people back to God. Yan ang kaibahan sa anointing. With your gift, people will give you honor. But with anointing, people will give God the honor. I'm almost finished, mga kapatid. Because what we are going to do now is to anoint you, praise God, with the oil of anointing. A person can have a gift without an anointing. Ang tao pwede maging talentado siya pero walay anointing sa Panginoon. Walang favor, walang approval sa Diyos. And there are men, look at your notes, there are men and women who are anointed but who have no natural gifts outside the ability to communicate or pray anointed prayers. May mga tao, may mga leaders sa church na talagang naturally gifted talaga sila. May leadership skills talaga. That's good. Hindi yan masama. Pero kailangan nating i-connect ang anointing ng Diyos. Pero may mga leader din, Sister Eileen, praise God, sa church, na hindi sila gifted, pero anointed sila sa Diyos. Pinili sila, binuhusan sila ng Diyos ng anointing. Praise God. Now, Paul's message of wisdom. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 5. Sabi ni Pablo, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Kung pagalingan, hindi magaling si Pablo mangaral. Simple lang siya mangaral. Sabi niya, my speech, my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Everybody shall praise the Lord. Verse 5. Ang purpose, mga kapatid, sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, so that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Hallelujah. 1 Corinthians, Zechariah, chapter 4, verse 6. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. When you have a gift, then people will follow you. Kung meron kang gift, people will follow you. But when you are anointed, people will become hungry and follow God. Kaya hindi magtataka, praise God, na pag nawala ang coordinator, may mga hindi magsisimba. Pag nawala ang leader, mga kapatid, hindi na rin nakikita yung kanyang inaalagaan. Bakit? They are following men. Leaders, let us try to come closer and get the anointing of God. Na kahit uuwi ka, manatili sila sa church because they are not following you. They are following God. Everybody shout amen. Remember this. Remember this. Gifts bless people, but the anointing will break the yokes. And it is written, and the yoke will be destroyed because of the anointing. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah. Pastor Joel, bigyan mo nga ako ng isang copy sa last part. When true anointing rests upon a singer, that person may have little or no voice training and be incapable of reading music sheets. Praise God. Or a minister, or as a minister, that person may have no formal academic training in public speaking. But as they wax warm and eloquent in the Spirit, the unction begins to stir the embers of fire as their message or song penetrates the veil of darkness
and breaks the yoke and cried out to the God of the heavens. Meron akong kilalang pastor doon sa Northern Mindanao. Grade 3 lang po siya. Pero tinawag siya, mga kapatid, na mangaral. Mga engineer, mga teacher, iiyak, luluhod sa altar. Praise God. Pag nangaral siya, mga kapatid, simple lang ang kanyang pangangaral. Walang English as in. Pero mga kapatid, it penetrates the heart. The darkness and the veil of the heart, it penetrates to the mind. The difference is the anointing of God. Sa kanyang pangangaral, ang kanilang church hindi magara, mga kapatid. Maraming mga lasinggiro ang nabago ang kanilang buhay. Why? Because anointing can break the yoke. Ano yung yoke? Yung pamatok ba sa kalabaw? Yung mga burden sa buhay? Oo. Hindi mo yan masira sa pamagitan ng mga rebuke, mga kapatid. Hindi. But through the anointing, you can break it by itself. Everybody shout amen. Hallelujah. Anointing and the appointing. Promotion comes from God alone. Now, this is a warning for you. Huwag na huwag niyong isiksik ang iyong sarili sa isang posisyon. Huwag na huwag niyong ipilit niyong sarili na ikaw ang nandun sa posisyon na yun. Praise God. Because promotion comes not from the people. Promotion comes from God. Hallelujah. God chooses. Ang Diyos ang mamimili, mga kapatid. The anointing turns common men into what? Uncommon men. Obedience and faithfulness draws us closer to the anointing of God. So paano tayo makapalapit, makuha natin ang anointing ng Diyos? Obedience and faithfulness. So anong tawag dyan? Consistency is the name of the game. Sulat nyo yan sa inyong notes. Consistency is the name of the game. Hindi yung mag-tights ka ngayon, next month ayaw na naman, baka next month mag-tights na naman, baka next month ayaw na naman. Hindi, consistency, faithfulness. Hindi yung mag-holiness ka ngayon, next month ayaw na naman, pag-holiness ngayon, praise God. Diba? Ngayon, hindi pinuputulan pagkasunod, putulan na naman. Anong klase ito? Consistency. Your obedience and faithfulness must be consistent to the Word of God. Hindi yung, mga kapatid, lulubog lilitaw. And I believe that prayer, praise God, hallelujah, will bring you to be soaked of the anointing of God. So be prayerful, mga kapatid. So here is the purpose of anointing. Ano ang purpose ng anointing? Can you read that line? Yan po ang purpose ng anointing. Sa totoo lang, mga kapatid, sa rigid na schedule namin ng preaching, no? May mga times, Sister Cynthia, na hala, ako pala ngayon. Yung ano mo, yung kalendar ba? Hala, ako pala ngayon. Di ba? Pipikit, Lord, ano ba yung i-share ko ngayon? Ako pala ngayon. Tapos, pagka Saturday, ako na naman. Pagka Sunday, saputan na naman. Lord, ano bang i-share ko ngayon? Praise God. So mag-pray ka, mga kapatid. Lord, ano ba? May mga time, mga kapatid, na alas 5 na ng umaga. Praise God. Ibibigay ng Panginoon yung mga mensahe. Parang kung tingnan mo ang iyong sarili, ma-revival kaya ang church nito? Ma-bless kaya ang church nito? Praise God. Parang there is a feeling, mga kapatid, na guilty ka minsan na, Lord, ang pinapakain ko sa kanila, parang instant noodle na lang ito. Binubuhusan na lang ng mainit na tubig. Yeah, I really feel for so many years in the ministry, mga kapatid. Pero ako po ay nagtataka. Praise God. Na pagkatapos, mga kapatid, may mga lalapit pa. Pastor, mensahe na yun para talaga sa akin. Hindi ako mag-respect. Praise God. Pastor, ako talaga yun, yung pinipreach mo kanina. Sa dami dito, ikaw lang talaga yun. May isang kapatiran, mga kapatid, nagsasabi, Pastor, salamat na narinig ko ang message na yun kasi nakadecide na talaga ako na yun ang last ko dito sa New Life. Pero nung narinig ko yun, Pastor, hindi na ako aalis sa New Life. The point is, the anointing, the purpose of the anointing is not for me. The purpose of the anointing is to meet the needs of others. No? Ngayon, kung ang focus natin na evangelism, makadala tayo ng mga tao dito sa gawain ng Panginoon, kailangan natin ang anointing ng Panginoon para kung mag-share tayo ng testimony, kung mag-share tayo ng goodness of God, mahipo yung kanilang puso.
Kahit gaano kagaling mangistorya kung sa Bisaya, kung gaano kagaling mga kapatid mag-communicate, kung walang anointing mga kapatid, wala lang yun sa pandinig nila. Pero kung pinag-pray mo, Lord, talagang, Lord, bless, Panginoon, mahal ko ang mga kaluluwa na mga ligaw, Panginoon, makahanap ako ngayon. Bigyan ka ng anointing to meet the need of that other. Yun ang purpose. Di ba? Bakit naglihans ka mga kapatid? Gumagaling ka? Because the anointing of God is to meet the need of other people. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah. Last line mga kapatid. Ang lahat magsabi, I am chosen. Everybody shout, I need to believe it. I need to feel it. I need to live to it. And I want to walk to it. Praise God. Pinili ka. Isipin mo, tingnan mo ngayon sa labas, di ba? Ang daming nakaupo sa Central, daming may mga nag-outing, mga kapatid. Pero kayo ang pinili, kayo ang nag-decide na pumunta dito eh. Praise God. So, mga leader kayo, hindi lang kayo nagkataon na biglang na leader na lang. Biglang na leader kasi ako, pastor, kasi wala kasing maituturo sila. Kaya ako na lang. No. Kaya ikaw na lang kasi ikaw talaga ang nilagay ng Diyos dyan. Praise God. I have 15 minutes. Put down your notes, put down your Bible, let us stand together. We have the anointing oil here. Hindi ito cooking oil, ha? Pinag-pray po ito. Sa lumang tipan, ang pagpili ng mga hari, mga propeta, sila po'y pinapahiran mga kapatid ng langis. Sa New Testament mga kapatid, meron pa rin pagpahid ng langis, pero para sa mga, praise God, na sa leadership, ay yung mga nagkakasakit, sila ay patatawarin mga kapatid kung sila ay nagkasala ayon sa binasa natin kanina. And there is a very nice part mga kapatid dito. You need to believe it. Hallelujah. The Spirit of God will move into your life. Mula pa sa pag-discern ng